Normal lang ba na may cog slip kahit masikip na yung aking cog and lock ring mga ka-mufflers? So ito po yung tanong ng isang ka-mufflers natin, no? And ang sagot ko dyan ay hindi. Pero paano nga ba natin iwasan to? Tara at subaybayan natin yung video na ito. So hello po mga ka-mufflers and welcome po dito sa panibagong video ng Manilban Fix. And hindi ko po yung pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manilban Fix. And without further ado mga ka-muffers, tara at simulan na nga po natin. Oh god, without further ado tuloy. Kung meron lang po yung mga ganitong klaseng katanungan mga ka-muffers, wag na po kayo mayama mga ka-muffers kundi magtanong na po kayo and malay nyo mga ka-muffers kayo na po masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So ito na nga, without further ado, tara at sagutan natin. So mga ka-muffers, hinigpitan na daw niya yung kanyang cog, no? Mahigpit na. So tama pa yung kanyang chain ring, kanyang chain tension, pero lumuluwag pa rin at nagkakaroon pa rin ng cog slip. So, ano nga ba ang cog slip mga ka-muffers? Bago tayo mag-go further in the video, explain ko muna sa inyo, sa mga beginners sa inyo, sa mga baguhan, kung ano nga ba ang cog slip. So, from the word itself, cog, so ito yun, no? Cog, no? Tapos slip, ibig sabihin dumudulas. So, in short mga ka-muffers, kaya nga naka-fixie tayo eh. Ibig sabihin ng fixie ay fixed gear mga ka-muffers. And yung gear natin ay fixed. Literal hindi gumagalaw. Fixed at its place. So, mga ka-muffers, kapag gumagalaw po ang ating cog and lock ring mga ka-muffers, ang mangyayari dyan mga ka-muffers, masisira po ang ating hubs. And kapag nasira po ang ating hubs mga ka-muffers, wala na po tayong mababike. Basic as that. So, mga ka-muffers, kapag mayroong matinding play, kapag may sobrang laking play between the threads ng cog, pati ng lock ring, ibig sabihin mga ka-muffers, it is a very dangerous place to be in. Bakit? Nga sinabi ko kanina na masisira yung, yung cog mo, yung hubs mo, and kapag nasira yung hubs mo, wala kang magagamit. Pero meron mas malaking issue dyan mga ka-muffers, no? Malay mo, paano kapag nasira habang humihinto ka? Di nasira na din yung cogs and lock ring mo, tapos wala ka na mapapadyak. Ibig sabihin, wala ka ng proper chain tension, wala ka ng proper chain control para sa iyong bike. Ibig sabihin, sasalpok ka, madidisgrasya ka, babangga ka, and ano ba meron madidisgrasya? Masaktan, and pwede mamatay. So in short mga ka-muffers, dalawa po ang ating iniiwasan natin dito sa cog slip. Ang una mga ka-muffers ay wag po natin masira yung ating hubs para less gastos, and pangalawa mga ka-muffers, try not to die. So yun mga ka-muffers ang basically basic definition of cog slip. So paano nga ba natin iwasan yung cog slip mga ka-muffers, or paano natin masolusyonan itong problema ng ka-mufflers natin, no? So ang pinakauna mga ka-muffers, higpitan nyo lang ng matinding higpit. I'm not joking, as in matinding higpit, walang birong matinding higpit, yung pinakakaya na higpitan nyo sa buong might nyo, sa buong might ng arms nyo, or sa buong might ng magkakabit, no? Kasi mga ka-muffers, yung thread, yung nagalak sa kanya is mechanical tension. Ibig sabihin, yung higpit. And kapag may mechanical tension mga ka-muffers sa threads, ibig sabihin, mas mahigpit po siya, mas hindi po siya kakalas. So mga ka-muffers, itry nyo po higpitan yung cog nyo ng todo-todo to your fullest potential, and ganun po din sa lock ring, no, to your fullest potential. I-try nyo po higpitan yung cog and lock ring to your fullest potential. Tapos kapag hindi pa rin, or kapag kapag kumakalas pa rin, meron na akong pangalawang solusyon para sa iyo mga ka-muffers, no, at ito po ang Loctite. So itong Loctite mga ka-muffers, from the word itself, Loctite, joke lang. Yung Loctite kasi thread locker. Ibig sabihin ng Loctite, thread locker. Well, yung Loctite naman, brand name siya, pero yung ginagawa ng Loctite, isa sa mga kanilang product is itong Loctite Blue. So itong Loctite Blue mga ka-muffers, nasa medium range lang siya. Nasa medium range lang siya ng strength. Nasa medium range lang siya ng strength ng kanyang thread locking components, no? Kasi kapag bumili ka po ng, if I'm not mistaken, green, alam ko may green, ibig sabihin sobrang hina yun. Baka kumalas din yung cog kapag yung mahinang klase lang na thread locker ang bibili mo. Or kapag masyadong malakas naman ng thread locker na bibili mo, i.e. Yung thread locker na red, well mga ka-muffers, 100% na hindi talaga kakalas ang cog mo, pero 100% na hindi mo din matatanggal yung cog mo. Bakit mga ka-muffers? Kasi yung red mga ka-muffers, para tanggalin yan, kailangan mo i-torch yan, acetylene torch if I'm not mistaken. Gusto mo bang sunugin yung buong hubs mo kapag magpapalit ng cog or locking? Diba hindi? So mga ka-muffers, kunin lang po yung medium strength at yun po yung color blue mga ka-muffers. And kapag nilagay nyo na po yan, tapos pinatuyo nyo po,
pinacure nyo for 24 hours or in my opinion, more than 24 hours. Tapos, ganon, thread locker and then super higpit mga kamappers, guaranteed na hindi na po kakalas yan mga kamappers o hindi na po magkakaroon ng cog slip. Now, kapag meron pa yung cog slip mga kamappers, tapon yun ng bike nyo. Hindi, joke lang. So, kapag meron pa yung cog slip ang bike nyo mga kamappers, ang opinion ko na dyan ay pangit na po yung thread dahil sa kakatanggal kabit or pangit na po yung thread from the start na. Ibig sabihin, pangit na po yung product kahit noon, kahit hindi mo pa gamitin, kahit yung brand nyo, pangit na po yung kanyang product, pangit na po yung kanyang threads, pangit na po yung kanyang quality, kaya kahit anong higpit, kaya kahit na anong thread locker, natatanggal pa rin po. So mga kamappers, in my opinion, bili ka na lang ng medyo mas mahal na hubs and then magandang klaseng cog yung locking para hindi po matanggal. Yun talaga mga kamappers, 100% guaranteed yun mga kamappers. So yun po mga kamappers, as usual mga kamappers, well, bagay safe in the daan, wag po lalapit sa checking bus. And of course mga kamappers, magsunod ng helmet and sumunod sa batas trapiko. And sana nasagot ko po yung katanungan mga kamappers. And kung meron lang kayong mga ganitong klaseng katanungan mga kamappers, wag na po kayong maya, kundi magtanong na po kayo dito sa Manila Urban Fix YouTube channel. And malay nyo mga kamappers, kayo na po ang masunod na ma-feature dito, Manila Urban Fix. So without further ado mga kamappers, bye bye.